Gastos ko ang 1,200,000 sa family vacation namin sa Boracay. Nangangarap na masasayang sandali kasama ang mga mahal ko sa buhay. Pero sa NAI Terminal 3, sinabi ng anak kong lalaki, nakalimutan kong bilhan ka ng tiket, Daddy. Umuwi ka na lang. Lano na pala nila simula palang naiwan akong parang basurang itinapon. Makalipas ang 3 linggo, bumalik sila. Namilog ang mga mata nila nang makita nila ang isang lalaking naka-Amerikana na nakatayo sa tabi ko. Dahil handa na ang lalaking yon na sirain ang buong mundo nila. Bago tayo magpatuloy, pakikalma nyo na mag-subscribe sa channel at mag-comment kung anong oras na diyan sa lugar nyo ngayon. Daddy, may masamang balita ako. Tinaga ng boses ni Simeon ang ingay sa terminal. Napatigil ako sa paglalakad, bumangga ang rolling suitcase ko sa paa ko. Habang nakaharap sa harap namin ang mahabang counter ng Cebu Pacific, puno ng mga pamilyang may dalang malalaking maleta at na bulaklak. Anong klaseng masamang balita? Tanong ko. Kahit may nararamdaman na ako sa tono niya na parang may sumakit sa tiyan ko. Hindi siya makatingin sa akin. Sa halip, nakatitig siya sa departure board. Malalim ang kamay sa bulsa. Nakalimutan kong bilhan ka ng ticket. Parang usok ang mga salitang yon sa hangin. Sa paligid namin, nagmamadaling dumaan ang mga pasahero na hawak ang boarding pass. May masasayang kwento tungkol sa beach at luau na biglang parang pang-insulto. Nakalimutan mo, mas maliit ang boses ko kaysa inaasahan ko. Simeon, 3 buwan natin pinlano, tong bakasyon na to. Alam ko. Sa wakas tumingin siya sa akin, sandali lang. Sobrang daming kailangang ayusin. At sobrang busi sa trabaho. Binigyan kita ng 1,200,000. Mabigat ang bilang na yon sa dila ko. Para sa ating lahat, buong pamilya. At nagpapasalamat kami, Daddy. Talaga, tumingin si Simeon sa relo niya. Tapos sa may departure gates. Pero ang totoo, malapit na mag-boarding yung flight. At papunta na ako sa check-in counter. Hinila ko ang maleta ko. Nahuk ang gulong sa kung ano. Nayanig ang balikat ko. Pero tuloy pa rin ako. Kaya pa to ayusin. Kailangan pa. Excuse me po. Tawag ko sa babaeng nasa counter. Naka-crisp na blue uniform siya. Profesional ang ngiti. Gusto ko po malaman kung anong available na flight papuntang Katiklan o Kalibo ngayon. May tinipe siya sa computer. Opo, sir. Anong pangalan po sa reservation? Ramon Santos. Pero mukhang may problema sa booking ko. May tinip ulit. May pause. Medyo nawala ang ngiti niya. Wala po akong nakikitang reservation sa ilalim ng pangalang yan. Sir, sigurado po kayong sa Cebu Pacific po na book. Sumikip ang dibdib ko. Dapat nandyan yon. Pamilya ko. Lumingon ako kay Simeon, pero ilang metro na ang layo niya. Nagpapabalik-balik malapit sa entrance ng security check. Subukan ko po mag-broad search. Alok ng agent. Anong date po ang gusto niyong mag-travel? Ngayon. Gayon din. Dapat may ticket na ang anak ko at pamilya niya. Tumango siya, mabilis ang daliri sa keyboard. Nakikita ang reflection ng screen sa salamin niya habang nag-scroll. May nakita po akong reservation kay Simeon Santos. Party of 4, alis ng 4 oras 15 minuto yem. Pero walang Ramon Santos sa booking na yon. Parang biglang umikot ang terminal. Impossible yan. Check ulit. Na-check ko na po ng 2 beses, sir. Gusto niyo po bang tingnan kung may standby? May pag-asa. Kahit ano, pasensya na po. Fully booked po kami ngayon. May malaking convention sa Boracay. Bukas na lang. First class. Magkano man, babayaran ko. Lumapit si Simeon sa siko ko. Hinawakan ang braso ko. Daddy, kailangan nating mag-usap. Tinanggal ko ang kamay niya. Hindi ngayon. Ayusin natin to. Hindi na. Hinigbitan niya ang hawak. Hinila ko palayo sa counter. Hindi na maaayos to. Pinanood kami ng airline agent na may pag-aalala. Nagsimulang makatingin ang ibang pasahero. May batang nakaturo sa maleta ko na nahulog ng hilahin ako ni Simeon. Anong ibig mong sabihing hindi na maayos? Pinatayo ko ang maleta. Nanginginig ng kaunti ang kamay ko. Dapat may ibang airline, ibang flight. Daddy, pakinggan mo ako. May talimang boses ni Simeon na hindi ko pa narinig kailanman. Ngayon ang bakasyon, ngayon din. Nasa loob na ng security ang pamilya ko. Kaya humanap tayo ng ibang paraan papunta doon. Hindi, matigas ang sagot. Final. Hindi natin kailangan. Nag-flash ang departure board. Nag-update ng oras. Nagbago ang gate assignments. Ang 4 oras 15 minuto ng Cebu Pacific papuntang Katiklan ngayon ay final boarding call na sa pulang titik na kumukura. Simeon, kinakabahan ako. Anong nangyayari? Tumingin ulit siya sa relo.
mas agresibo ngayon. Ang nangyayari, kailangan mo nang umuwi, Daddy. Kaya namin ang bakasyon kahit paano. Kaya nyo. Naputol ang boses ko. Ako ang nagbayad ng lahat, hotel, rental van, activities ng mga bata, at pinahahalagahan namin yon. Pero ngayon, dito pa tayo nagtatalo. Hindi nakakatulong sa kahit sino. Humihuni ang aircon ng terminal sa itaas. Pero mainit at nahihilo ako. Walang sense. 3 buwan ng plano, 1,200,000, mga hapunan ng pamilya na pinag-usapan ang snorkeling at sunset dinner. At ngayon parang abala lang ako kay Simeon. Umuwi ka na lang, ulit niya, papalayo na papuntang security checkpoint. Tatawagan kita namin mula sa hotel. Doon ko nakita sa mga mata niya. Hindi takot sa nakalimutang tiket. Hindi guilt sa pagkakamali. Ginhawa. Tumalikod si Simeon at naglakad papuntang gate. Iniwan akong nakatayo sa tabi ng maleta ko sa gitna ng terminal. Pinapanood ang anak ko na nawala sa crowd na parang plano na niya talaga, to simula't simula pa. Bigla na lang parang anchor ko ang counter ng Cebu Pacific sa umiikot na mundo. Lumapit ulit ako sa parehong agent na agad akong nakilala. Sir, naayos niyo po ba kasama ng pamilya niyo? Actually, may ipapatingin lang po ako. Mas matatag ang boses ko kaysa pakiramdam ko. Yung reservation sa ilalim ni Simeon Santos. Kailan po ba yon nabuo? Nagdalawang isip siya. Tumingin sa security checkpoint kung saan nawala si Simeon. Hindi po talaga ako pwede mag-share ng booking details. Pero nagtype siya sa keyboard. Nakalagay po dito na nabook, yan 6 na linggo na ang nakalipas. Party of 4. 2 matanda, 2 bata. 6 na linggo, hindi 3 buwan noong una tayong nag-usap tungkol sa bakasyon. Hindi noong 1 linggo nang sinabi ni Simeon na finalize na niya lahat. 6 na linggo na noong napagdesisyunan na niyang hindi ako kasama. At walang binagong idinagdag na pasahero. Wala po, sir. Nanatiling hindi binago ang reservation mula pa noong una. Nang hina ang mga tuhod ko. Hinawakan ko ang gilid ng counter. Malamig ang metal sa palad ko. Paano po ang ibang airline? May papuntang Katiklan o Kalibo ngayon. Bukas, this week. Tiningnan niya. Lalong naawa ang ekspresyon sa bawat search. Natatakot ako po na peak season sa Boracay ngayon. May waiting list ang EL na 52 tao. Fully booked din ang AirAsia hanggang Martes next week. Martes next week. Mapait sa dila ang mga salita. Sa ngayon, kalahati na ng bakasyon ang matatapos. May isang option po, tahimik niyang alok. May Red A flight ang Cebu Pacific mamayang gabi na may 2 stopover. Makakarating po kayo sa Huwebes ng hapon. Pero mahal po kung walang advance booking. Magkano? 78,000. Abot na ako sa wallet, pero tumigil. Sa malayo, nakikita ko ang gate ng flight papuntang Katiklan. Nandoon na siguro si Simeon ngayon. Malamang nagte-text kay Fiona. Sinasabing naayos na ang lahat. Naayos na ang problema, ako. Sir, malayo ang boses ng agent. Alam niya, sabi ko higit sa kanya kaysa sa sarili ko. Simula't simula pa alam niya. Pasensya na po. Tiningnan ko ang mabait niyang mukha. Tunay ang pag-aalala sa isang nalilito na matandang lalaki. At biglang nahiya ako. Hindi problema niya to. Family matter to. Yung klaseng pangit na katotohanan na dapat pribado. Yung flight, tanong ko, boarding pa ba? Final call po, 0 minuto na ang nakalipas. Malamang isinasara na nila ang pinto ngayon. Parang tinawag ng mga salita niya. May announcement na umalingaw-ngaw sa intercom. Cebu Pacific Flight 800 at 18 papuntang Katiklan ngayon ay sarado na sa boarding. Lahat ng may tiket dapat nakasakay na. Tumingin ako papuntang gate. Kahit mula dito, nakikita ko ang mga huling pasahero na tumatakbo sa koridor. May mga anak, bouncing ang carry-on, mga pamilyang sama-samang papuntang paraiso. Bumuzz ang phone ko. Text from Simeon. Sorry po, Daddy. Tatawagan kayo from the hotel. Ingat po kayo. Ingat po kayo. Parang biglang itinapon na ako na hindi na kailangan. Dahan-dahang nilinaw ng agent ang lalamunan niya. Tungkol po doon sa Red A flight, sir. Gusto niyo po bang i-hold ko habang nagdedesisyon kayo? Tinitigan ko ang screen ng phone ko. Walang paliwanag, walang tunay na sorry, casual na dismissal lang pagkatapos kunin ang 1,200,000 at 3 buwan ng excitement ko. Hindi, sabi ko, isinuksok ulit ang phone sa bulsa. Hindi ko na kailangan. Sigurado po kayo. Pwede ko po ay hold ng 15 minuto. Sigurado ako. Kasi biglang, nakatayo sa terminal na may amoy kape at tunog ng gumugulong na maleta sa paligid ko. May napagtanto akong mahalaga. Hindi lang ito tungkol sa nakalimutang tiket o poor planning
o kahit sa kasakiman ni Simeon. Tungkol ito sa kung sino ako sa paningin nila, kung sino nila akala na pwedeng lokohin. Nag-update ulit ang departure board. Cebu Pacific Flight 818 ngayon ay nakalagay ng departed sa matigas na itim na letra. Nasa himpapawid na si Simeon at pamilya niya. Malamang nagtutos na ng free juice, binabati ang sarili sa bakasyon na well-deserved. Hinawakan ko ang handle ng maleta ko at naglakad papuntang exit. Pero hindi ako talo. Hindi na. Bawat hakbang palayo sa gete na yon ay hakbang papalapit sa kaliwanagan. Gumawa sila ng kalkulasyon tungkol kay Ramon Santos. Akala nila tahimik akong uwi, magrereklamo ng kaunti. Pero sa huli tatanggapin ko na itinapon ako. Malapit na nilang malaman kung gaano sila nagkamali. Bumukas ang automatic doors. Huminga ako ng hangin ng hapon. Pinlano ko na ang susunod na hakbang. Sa likod ko, buhay na buhay ang terminal sa mga malalakbay papunta sa destinasyon nila. Papunta rin ako sa akin. Hindi lang yung inaasahan nila. Mas mahaba kaysa inaasahan ko ang pila ng taxi. Pero tinanggap ko ang paghihintay. Binigyan ako ng oras na mag-isip. Hayaan ang mga piraso na mahulog sa lugar na parang sediment sa tubig na ginulo. Saan po, sir? Tanong ng driver nang inilagay ko ang maleta ko sa trunk. Middle-aged, pagod ang mukha. Siguro buong araw sa airport traffic. Sa Quezon City po, Commonwealth. Naupo ako sa likod. Hawak pa rin ang phone ko kung saan nakatitig ang pathetic na text ni Simeon. Habang umalis kami mula NAA, tinitigan ko ang pamilyar na landscape ng Metro Manila. Nakababa ang expressway, may mga bahay kung saan marahil ang ibang pamilya ay magkakasama sa hapunan. Nagkukwentuhan ng araw nila. Nagpaplano, hindi nagkakalkula kung paano ay exclude ang sariling ama. Magulo ang araw, sir. Tanong ng driver, tumingin sa rearview mirror. Lalong magugulo mamaya. Hindi ako sanay makipag-usap sa hindi kakilala. Pero may something sa anonymity ng taxi na nagpapadali. May pamilya ka na bang niloko ka? Tumawa siya, pero hindi masaya. Pare, may dating asawa akong nagpaplano ng pagkakalugmok ko ng mga taon. Ang pamilya pa ang pinakamakakakilala kung saan itutusok ang patalim. Patalim. Gan nga ang pakiramdam. Matalas, tama, at nakatutok sa mahalaga. Habang dumadaan kami sa Munoz, nagsimula akong balikan ang mga usapan nitong mga nakaraang buwan. March, noong una kong binanggit na gusto ko ng espesyal na regalo sa mga apo. Agad ang enthusiasm ni Simeon. Daddy, magandang ideya yan. Ako na bahala sa lahat. April, noong naghapunan kami sa bahay ni Fiona, tinitingnan ang hotel brochures. Halos tumalon sa upuan si Perla. Daddy Mon, sobrang generous mo naman. Tumango si Saul, mas tahimik kaysa dati, pero mukhang supportive. Pero ngayon, sa pagbabalik tanaw, nakikita ko na ang mga palatandaan. Kung paano ipinipilit ni Simeon na siya lang ang maghahandle ng bookings. Suggestion ni Fiona na baka mas comfortable ako sa ibang hotel kung sakaling maingay ang mga bata. Komento ni Pela kung paano mas gusto raw ng mga matatanda ang ibang activities. Tinuturuan nila akong masanay na magkahiwalay kami. Alam mo kung ano ang pinakamasakit? Sabi ko sa reflection ng driver. Ano po yon? Akala nila tatanggapin ko na lang. Magpapatalo ako at magpapakamatay-matayan. Plano mo bang patunayan silang mali? Pinapanood ko ang Lex na papalapit. Mga cable nito na gumuguhit ng geometric pattern sa kalangitan ng hapon. 68 anyos na ako. 43 taon akong engineer. May anak akong akala niya tanga ako. Pero hindi ako nakaligtas ng ganito, katagal kung hinayaan kung tapakan ako ng iba. Tumawa ang driver. Ngayon ka na nagsasalita ng tama. Bumuz ulit ang phone ko. Text ulit, this time from Fiona. Sorry po sa mix-up, Daddy Mon. May dadalin kami pasalubong from Boracay. Mix-up. Parang clerical error lang imbes na sinadya. Naisip ko ang 1,200,000 na nitransfer ko sa account ni Simeon 6 na linggo na ang nakalipas para sa bakasyon. Sabi niya mas madali raw kung isa lang ang source. Gaano kadali akong naniwala, gaano ako niloko. Pero habang papasok kami sa Commonwealth, papunta sa walang laman kong bahay sa hills, may nagbago sa loob ko. Naroon pa rin ang sakit, matulis at sariwa. Pero sa ilalim nito ay may mas matigas. Parang tubig sa likod ng dam na nag-iipon ng pressure. Gusto nila akong ituring na matandang walang silbi na pwede nang itapon kapag convenient. Kunin ang pera ko at i-exclude ako sa bakasyon ng sarili kong mga apo. Sage. Pero malapit na nilang malaman na may natitira pa pala akong alas ang matandang ito. Huminto ang taxi sa driveway ko habang nagsisimula ng lumubog ang araw sa likod ng bundok ng Quezon City. Gan pa rin ang hitsura ng bahay ko
tulad noong iniwan ko kaninang umaga. Malinis, tahimik, handa sa isang linggong kawalan. Pero iba na ako ngayon kaysa noong isinara ko ang pinto kanina na puno ng excitement at pag-asa. 4,800 po, sabi ng driver. Binigyan ko siya ng 5,000. Keep the change at salamat sa usapan. Ano man ang plano mo, sabi niya na may ngiti. Sana deserving sila. Pinanood ko ang ilaw ng taxi niya na nawala sa kalye. Kinuha ko ang phone ko at nag-scroll sa isang numero na ilang buwan ko nang hindi tinatawagan. Ati. Benigno Reyes, abogado ko. Kung gusto ni Simeon maglaro gamit ang 1,200,000, pwede tayong maglaro. Pero may gagawin muna akong research. Bumukas ang susi sa pinto ko na may pamilyar na click. Pero iba na ang lahat ngayon. Hinila ko ang maleta ko sa loob. Nahook ang gulong sa banig na binili namin ni Marta, 20 taon na ang nakalipas. Bahay kung saan plano kong mag-impake papuntang Boracay ngayong gabi imbes na mag-unpack mula sa wala. Nagpalit ako ng komportableng kardigan at lumang pantalon na koton. Yung tipo na lagi kong sinasabi ni Simeon na parang matandang propesor ako kapag suot ko. Tamang-tama ngayon. May pag-aaral akong gagawin. Gan pa rin ang opisina ko. Ang oak desk ni Marta malapit sa bintana. Mga feeling kabinet na parang sundalo sa hanay. Lahat maayos, lahat nasa lugar, hindi tulad ng pamilya ko. Nasa second drawer ang vacation folder. May label na Boracay 2025 sa maingat kong sulat kamay. Kinuha ko at ibinuklad sa leather surface ng desk. 23 documents. Bawat isa ay katibayan ng tiwala kong sistematikong niloko. Invoice ng travel agency. 1,200,000 na na-transfer sa account ni Simeon 6 na linggo na ang nakalipas. Hotel confirmation. Shangri-La Boracay. Ocean View Suite. 7 bisita. 1-0 gabi. Binilang ko ang mga pangalan. Simeon, Fiona, Pela, Sol, Mia, Ethan, at Marta Santos. Marta, asawa ko, na 3 taon nang patay. Nilagay nila pangalan ni Marta imbes sa akin. Ang reservation na binayaran ng pera ko ay hindi man lang kasama ako. Nanginginig ang kamay ko habang kinuha ang hotel brochure. Magagandang sunset photos, mga pamilyang naglalaro sa malinaw na tubig, mga henerasyon na magkakasama sa hapunan. Lahat ng pinag-usapan natin sa mga family planning sessions. Daddy, magugustuhan mo ang Ocean View Suite, sabi ni Simeon. Sobrang saya ng mga bata sa memories. Dagdag ni Fiona. Lahat kasinungalingan. Kinuha ko ang telepono, hindi ang cellphone ko, kundi ang lumang landline na ipinilit ni Marta na panatilihin. May something sa moment na ito na kailangan ng bigat ng tunay na koneksyon. Hindi wireless convenience. Tinawagan ako ng directory assistance sa Shangri-La Boracay. Reservations. Hello po, this is Karen speaking. How may I help you? May practiced warmth sa boses niya. Yung tipo na tinuturo sa hospitality training. Gusto ko po i-cancel ang reservation under the name Santos. Pull up ko lang po. Yes, may reservation po ako para sa 7 bisita. Check-in bukas. Ocean View Suites for 1-0 nights. Sigurado po ba kayong gusto niyong i-cancel? Maganda po ang resort namin ngayong season. Sigurado na sigurado ako. May I ask why po? Baka po may ma-offer kaming alternative. Iba pong room type, partial stay. Wala na pong alternative. I-cancel nyo na po lahat. May pause. Naririnig ko siyang nagtatype. Siguro iniisip kung bakit may magka-cancel ng ganito, kamahal na booking. Mr. Santos, kailangan ko po kayong i-inform na malaki po ang penalty sa cancellation na ganito ka-close sa arrival. Ang total cancellation fee po ay 180,000. 180,000. Mas mababa pa yan sa isang taong gastusin ko sa gasolina. Tanggap ko po, sir. Sigurado po ba kayo? Malaking reservation po ito. Baka po gusto nyo makipag-usap sa guest services manager namin. I-cancel nyo na po ngayon. More typing. Tunog ng printer. Official business na ginagawa. Na-process na po ang cancellation. Makakatanggap po kayo ng confirmation via email within the hour. May iba pa po ba akong may tutulong sa inyo ngayon? Actually, meron pa po. Kapag may dumating bukas na inaasahan ang reservation na yon, anong sasabihin nyo po? Sasabihin ko po na na-cancel ito ng primary booking party kaninang 6:47 AM Philippine Time. May 15. Perfect. Malalaman ni Simeon exactly kung kailan ako gumanti. At higit sa lahat, malalaman niyang sinadya ko. Salamat, Karen. Sobrang nakatulong ka. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang nakakalat na papeles sa desk ko. Sa sulok ay may framed photo ng nakaraang Pasko. Simeon, Fiona, mga bata, Perla, at Saul,
Lahat nakapalibot sa Christmas tree ko, binubuksan ang mga regalo ko, kumakain ng dinner na ako ang nagbayad ng catering. Lahat sila nakangiti sa generous na matandang tanga. Well, tapos na ang pagiging generous. Iba ang sikat ng umaga sa kurtina ng kwarto ko, kaysa ilang linggo na ang nakalipas. Sa unang pagkakataon mula noong sinimulan nating planuhin ang bakasyon na to, nakatulog ako ng mahimbing, walang panaginip, kompleto. Walang anxiety sa pag-iimpek. Walang excitement sa pagkakita sa mukha ni Perla kapag una niyang nakita ang dagat. Walang mental list ng activities para sa mga apo. Tahimik lang. Naligo ako, nagbihis ng bagong damit at pumunta sa kusina. Masaya ang tunog ng lumang percolator sa counter. Pinupuno ang bahay ng amoy ng kape na bumati sa amin ni Marta sa loob ng 43 taon ng kasal namin. Nakasaksak pa rin ang cellphone ko sa counter kung saan ko iniwan. May missed calls ang screen. Pero hindi ko pinansin habang nagsalin ako ng kape at naglagay ng creamer. May mga usapan na kailangan ng tamang preparation. Sa wakas, kinuha ko ang phone. 56 missed calls. Lahat galing sa isang numero sa Boracay. Mas magaling magkwento ang call log kaysa nobela. 11 oras 47 minuto yem Boracay time. Tapos 11 oras 52 minuto. Tapos 12 oras 3 minuto ang bawat 15 minuto buong gabi. 4 oras 30 minuto 5 oras 15 minuto, 6 oras. Gising si Simeon buong gabi sa pagitan ng mga tawag at text messages. Nag-scroll ako sa mga text, pinapanood ang pagtaas ng panic sa real time. Daddy, tawagan mo ako. Urgent. Sabi ng hotel kinansel mo lahat. Daddy, hindi ito nakakatawa. Tawagan mo ako ngayon. Umiyak ang mga bata. Wala kaming matitirhan. Tawagan mo ako. Malinaw ang picture sa timestamps. Dumating ang pamilya sa Shangri-La mga 3 yem Boracay time kahapon. 6 oras yem sa Manila. Eksakto nang ibinaba ko ang telepono kay Karen. Naglakad sila papunta sa magandang resort desk. Excited at pagod mula sa biyahe. Malamang pinaplano na ang unang sunset dinner. At nalaman walang kwarto. Dinala ko ang kape ko sa sala at naupo sa paborito kong armchair malapit sa bintana. Sa labas, naglalakad ang kapitbahay ko kasama ang kanyang golden retriever. Paihong ruta tuwing umaga sa loob ng 12 taon. Normal na Martes para sa lahat maliban sa akin. Bumuz ulit ang phone ko. May bagong tawag. Boracay number. Pinatuloy ko ang ring. Lumitaw ang voicemail notification ilang sandali pagkatapos. Pinatugtog ko. Daddy, hindi ko alam kung anong akala mong na-achieve mo. Pero kailangan mong ayusin to ngayon. Natulog kami sa lobby ng hotel. Hindi tumigil sa iyak si Perla. Hindi maintindihan ng mga bata kung bakit nawala ang bakasyon nila. Malupit at hindi kailangan, to at hindi ikaw to. Tawagan mo ako at ayusin mo tong gulo. Malupit at hindi kailangan. Interesting choice of words, galing sa taong iniwan ang ama niya sa airport. Perfect ang lasa ng cup. Brazilian blend na fresh ground kahapon nang naniniwala pa ako sa family vacation at tawa ng mga bata at 3 henerasyon na gumagawa ng alaala. Inilagay ko ang tasa sa side table at kinuha ang phone ko. Nag-scroll sa numero ni Simeon sa Boracay. Naka-hover ang daliri ko sa call button. 6 na linggo ng plano. 1,200,000 na walang tanong na na-transfer. 3 buwan na masayang usapan tungkol sa snorkeling sa Ariel's Point at pagtuturo kay Mia mag-body surf. Lahat yon ginawa para i-exclude ako. Gusto na ngayon mag-usap ni Simeon. Pagkatapos ng 56 unanswered calls at messages na nagbibintang sa lahat maliban sa sarili niya. Perfect. May sasabihin din ako. Pinindot ko ang tawag. Sinagot ni Simeon bago pa matapos ang unang ring. Daddy, sa wakas. Anong nangyayari? Sabi ng hotel kinansel mo ang buong reservation namin. Sobrang lakas ng boses niya, kaya kailangan kong ilayo ang phone sa tenga ko. Sa background, naririnig ko si Fiona na nagsasabi ng complete disaster. May umiyak na bata. Ikumusta naman ang bakasyon nyo, Simeon? Huwag mo akong laruan. Wala kaming matitirhan. Naintindihan mo ba kung anong ginawa mo? Kinuha ko ang notepad ko. Yung ginagamit ni Marta noon para sa messages. May mga usapan na kailangan ng dokumentasyon. Actually, naintindihan ko ng perpekto. Sabihin mo nga, noong plano mong iwan ako sa airport kahapon. Saan mo in-expect na matutuluyan ko ang bakasyon ko? May pause. Tumahimik ang background. Daddy, iba yon. Dito kasama ang mga inosenteng bata. May mga inosenteng bata rin ba noong sinadya mong i-exclude ako pagkatapos kunin ang 1,200,000 ko? Hindi pareho yon. Isinulat ko ang oras. 8 oras 3 minuto ang Manila.
5 oras 3 minuto ang Boracay. Malakas ang boses ni Simeon na parang pagod na pagod sa buong gabing crisis mode. Tulungan mo akong maintindihan ang difference, anak. Ang defense ay natigil kami sa ibang lugar na walang pera at mga batang hindi maintindihan kung bakit nawasak ang bakasyon nila. Interesting. Kahapon sinabi mo akong umuwi na lang nang natigil ako sa airport na hindi ko bahay. Ano ang nagbago? Lumakas ang boses ni Fiona sa background. Simeon, sabihin mo sa kanya tungkol sa credit cards. Credit cards. Nag-note ako. Daddy, hindi namin afford magbayad ng ibang hotel. Fully booked din naman lahat dahil sa convention. Inilagay namin sa credit card ang buong trip, expecting na mabayaran with, well, expecting iba. Ibig mong sabihin expecting mabayaran gamit ang pera ko, habang nakaupo ako sa bahay na parang itinapon na upuan. Huwag kang maging dramatic. Hindi na tungkol sa iyo to. Tungkol na sa mga bata at kay Perla. At naging tungkol sa akin noong kunin niyo ang pera ko at ay exclude ako sa bakasyon ng sarili kong mga apo. Binago ni Simeon ang tono, naging matigas. Sage, gusto mo maglaro ng matigas. Pagbalik ko ng Maynila, pagsisihan mo to. Akala mo pwede mong kontrolin ang pamilyang to gamit ang pera. Isinulat ko word for word. Pagsisihan mo to. Simeon, nagbabanta ka ba sa akin? Nangangako ako na may consequences ang actions. Matanda. Matanda, isinulat ko rin yon. Tama ka tungkol sa consequences. Halimbawa, ang consequence ng pagtataksil sa tiwala ng isang tao ay tumigil sila sa pagtitiwala sa iyo. Katawa-tawa to. Pinaparusa mo ang mga bata dahil nasaktan ang feelings mo. Tinuturuan ko ang mga matatanda na ang magnakaw ng 1,200,000 at iwan ang miyembro ng pamilya ay may parusa. Hindi kami nagnakaw. Ibinigay mo sa amin yan para sa family vacation. Na BY definition kasama ang buong pamilya. Katahimikan, maliban sa boses ni Perla sa malayo. May sinasabi tungkol sa, dapat hindi ko pinakinggan, at disaster to. Sinubukan ni Simeon ibang approach. Daddy, sige na. Baka mali ang pagkakatrato namin kahapon. Pero ngayon kailangan nating ayusin ang sitwasyon. Pwede mo bang tawagan ang hotel at hindi? Anong ibig mong sabihin ng hindi? Ibig kong sabihin hindi, Simeon. Yon ang dapat mong narinig kahapon nang sinabi mong umuwi na lang ako at makaligtaan ang bakasyon ng sarili kong mga apo. Loko to. Parang vindictive ka na. Binaba ko ang tawag. Perpektong tahimik ang sala pagkatapos ng sigawan ni Simeon. Sa labas, may hummingbird na lumilipad malapit sa old feeder ni Marta. Berde ang pakpak na parang blur sa sikat ng umaga. Tiningnan ko ang notepad ko. Mga banta, insulto, admission sa pera. Zero accountability. Agad nagring ulit ang phone ko. Boracay number. Pinatay ko at tinapos ang kape ko. Pinapanood ang hummingbird na lumilipad sa mga bulaklak ng may layunin at precision. May mga lessons na hindi matuturo sa salita. Tinitigan ko ang notepad ko kung saan nakasulat ang banta ni Simeon sa itim na tinta. Pagsisihan mo to, matanda. Mas pangit pa ang hitsura kapag nakasulat kaysa narinig sa phone. Walang laman ang reading chair ni Marta malapit sa bintana. Sinisikatan ng hapon na floral cushions na pinili niya 30 taon na ang nakalipas. Parang nakikita ko siya roon. Nakapatong ang mga kamay sa kandungan. Naghihintay na itanong ko ang tamang tanong. Anong gagawin mo, Marta? Pero alam ko na, hindi pinayagan ni Marta na tapakan siya kahit kanino. Kahit kapalit ay pagkakaibigan o comfort ng pamilya. Nagtayo siya ng career sa nursing sa pamamagitan ng pagtayo laban. Sa mga doktor na akala babae lang sa background. Minsan napagkakamalian ang kabaitan bilang kahinaan. Sabi niya noon. Huwag mong hayaang malito sila sa dalawa, Ramon. Mabait ako kay Simeon buong buhay niya. Nagbayad ng college tuition niya noong nahirapan siya sa grades. Nagkusag ng unang apartment, lease niya noong walang may tiwala sa kanya. Nagbayad ng mortgage niya sa 3 magkakahiwalay na pagkawala ng trabaho. Nagpundo ng family vacations, school supplies ng mga apo, hospital bills noong kailangan ni Fiona ng operation, kabaitan, lahat yon itinuring na kahinaan. Iba na ngayon ang pakiramdam ng opisina ko. Parang sagradong lugar kung saan ginagawa ang mahalagang desisyon. Binuksan ko ang filing cabinet na perpektong inayos ni Marta. Bawat folder may label sa maingat niyang sulat kamay. Financial family support. Naroon ang ebidensya ng 20 taon ng generosity. Bank statements na nagpapakita ng monthly transfers sa mortgage company ni Simeon. Resibo ng violin lessons ni Mia at soccer equipment ni Ethan. Medical bills na tahimik kong binayaran noong kailangan ni Perla ng hip replacement. College fund contributions. Birthday gifts. Christmas bonuses disguised as loans na hindi na binayaran.
2,800,000 noong isang taon pa lang. Nakita ko ang business card ni Ati Benigno Reyes na nakatago sa likod ng emergency contact list ni Marta. Reyes & Associates, Estate Planning at Family Law. Magkasama kami noong namatay si Marta. Inayos ang affairs niya ng propesyonal at para bang madali ang mahirap na panahon. Naiintindihan ni Ati Reyes ang bigat ng family obligations. Naiintindihan din niya kapag naging exploitation na ang obligations. Nasa bottom drawer ang investment portfolio ko. Statements na nagpapakita ng maingat na pag-iipon ng 43 taon sa engineering. Real estate appreciation, retirement accounts, savings bonds, stock options mula sa tech companies na kinonsultan ko pagkatapos ng opisyal na retirement. Wala man lang ideya si Simeon kung gaano kalaki ang mawawala sa kanya. Mas mababa na ang sikat ng hapon ngayon. Mahaba ang anino sa desk ko. Sa Boracay, marahil naghihintay pa rin si Simeon ng alternative accommodations. Sigurado pa rin na temporary lang ang frustration na pwede niyang mamanipulate gamit ang tamang guilt at intimidation. Malapit na niyang malaman ang difference ng temporary at permanent. Kinuha ko ang telepono, hawak ang card ni Ati Reyes sa kabilang kamay. Makabuluhan ang mga numero habang dinidial ko. Parang coordinates sa destinasyong iniiwasan ko buong buhay ko. Hindi pareho ang hustisya at paghihiganti. Tinuro din yon ni Marta. Emotional at magulo ang revenge, sa huli hindi satisfying. Malinis, proporsyonal, at edukasyonal ang hustisya. Gusto ni Simeon maglaro ng matigas. Perfect. 4 na dekada ako sa corporate negotiations, kasama ang mga lalaking akala engineering degree ay nagpapahinang. Walang umulit ng pagkakamaling yon. Tumunog ang phone ng 1 beses, 2 beses. Sumagot ang receptionist ni Ati Reyes ng propesyonal na init. Reyes & Associates. How may I help you? Ati Benigno Reyes po. Jennifer speaking. Ramon Santos po ito. Kailangan ko po ng urgent consultation tungkol sa estate planning. Naset ang appointment para bukas ng hapon. Mas mahimbing ang tulog ko noon kaysa simula ng gulo. Gumising akong refreshed at clear-headed para sa biyahe papuntang Manila. Nasa 15th floor ng Glass Tower sa Makati ang opisina ni Ati Reyes, overlooking Manila Bay. Polished marble at mamahaling wood paneling. Klaseng espasyo na per hour ang bayad at nagbibigay ng results na sulit ang bawat sentimo. Ramon, pasok ka. Tumayo si Ati Reyes para batiin ako. Matigas at reassuring ang handshake. Sa 55, may confidence siya ng taong ilang dekada nang nagsosolve ng komplikadong problema ng iba. Naupo ako sa leader chair sa harap ng mahogany desk niya at ibinuklad ang dokumentasyon ko na parang ebidensya sa korte. Bank statements, resibo, threatening text messages, notes mula sa phone call kahapon. Ano po ang sitwasyon? Tanong ni Ati Reyes, kumuha ng legal pad. Ipinakita sa akin ng anak ko kung sino talaga siya. Kailangan ko po ng legal protection sa kasakiman niya. Lumabas ang kwento ng methodical, chronological. Ang planong family vacation, sinadyang pag-iwan ni Simeon sa airport, pag-cancel ng hotel, 56 desperate phone calls. At sa wakas ang pangit na banta nang mapagtanto niyang hindi siya makokontrol. Nag-take down si Ati Reyes, paminsan-minsan nagtatanong ng clarifying questions na nagpapakita ng experience niya sa family disputes. Gaano katagal na po tong financial dependency? 20 years po, minimum. May documentation po ako pabalik sa unang mortgage niya. At specific po ang threats. Isinatinig ko verbatim. Pagsisihan mo to, matanda. Actions have consequences. Pinag-aralan ni Ati Reyes ang notes, lalong naging serious ang ekspresyon. Ramon, parang attempted financial coercion ito. Sa Pilipinas, grounds po ito para sa disinheritance na may legal protection against challenges. Meaning kung kipiliin niyong baguhin ang will, pwede nating gawing withstand any contest ni Simeon sa korte. Parang inalis ang bigat na daladala ko nang hindi ko namamalayan. Gusto ko po siyang completely I-exclude, sabi ko. Lahat ng itinayo ko ay mapupunta sa organizations na talagang gagamit nito sa kabutihan. Binuksan ni Ati Reyes ang computer at nag-pull up ng estate planning templates. Ipapakita ko po sa inyo ang options. Pwede tayong mag-establish ng bagong will na may charitable beneficiaries. Kasama ang specific language kung bakit si Simeon ay I-exclude. Sa susunod na oras, pinag-usapan natin ang details. Ang Quezon City Children's Education Foundation ang makakatanggap ng majority ng estate ko. Magkakaroon ng malaking endowment ang engineering scholarship sa UE Diliman. Local senior services, community development programs, veterans assistance, mga causes na mahalaga,
Pinapatakbo ng mga taong naiintindihan ang stewardship. Malinaw ang pattern ng financial exploitation sa documentation na ibinigay nyo, sabi ni Ati. Reyes, tinignan ang bank statements ko. Kasama ang threatening language, solid grounds po tayo para sa disinheritance. Gaano katagal po to? Pwede ko nang ma-ready ang documents for signature next week. Kailangan ng witnesses, notarization. At I recommend ko rin po na may video recording ng signing para i-document ang mental competency nyo. Kahit ano po, sumandal si Ati. Reyes sa upuan niya, pinag-aralan ako ng may pag-iingat para siguraduhin na naiintindihan ng client ang implications. Ramon, permanent po ito. Kapag na-execute na, fundamentally magbabago ang family relationships nyo. Sila ang unang nagbago, sabi ko. Ginagawa ko lang opisyal. At sigurado po kayo, walang second doubts tungkol sa mga apo. Naisip ko si Mia at Ethan. Mga inosente nilang mukha sa family dinners na ako ang nagbayad. Birthday parties na possible dahil sa akin. Mas maganda po ang mapapala ng mga bata sa scholarship programs kaysa magmana ng pera na kontrolado ng tatay nila. Tumango si Ati. Reyes, mukhang nasatisfied sa reasoning ko. Sage po, proceed tayo. I draft ko po ang comprehensive documents na completely I exclude si Simeon habang pinoprotektahan ang wishes nyo from legal challenge. Nag-shake hands kami pagkatapos ng meeting. Ang hawak niya ay paihong profesional na competence at personal na pag-unawa. Tatawagan ko po kayo kapag ready na for signature. Mas magaan ang pakiramdam ko kaysa ilang taon na ang nakalipas habang naglalakad sa marble lobby. Nasa panig ko ang batas. Magkakaroon ng hustisya. At matututo si Simeon na talagang may consequences ang actions. Habang bumababa ang elevator ng 15 floors, pinoproseso ko kung anong nangyari sa opisina ni Ati. Reyes. Paparating na ang legal protection. Tunay, permanenteng consequences sa pagtataksil at banta ni Simeon. Tahimik ang linggong yon. Puno ng routine na napabayaan ko sa mga buwan ng vacation planning. Morning walk sa subdivision namin sa Quezon City. Afternoon reading sa upuan ni Marta. Evening meals na inihanda ng walang rush para i-accommodate ang family calls o visits. Wala ng constant checking ng phone para sa updates ni Simeon tungkol sa travel arrangements. Wala nang pag-aalala kung magugustuhan ni Pela ang restaurant reservations ko o kung kailangan ni Saul ng ibang activities dahil sa arthritis niya. Tahimik lang, maayos na araw habang inihahanda ni Ati. Reyes ang legal documents na magbabago ng lahat. Biyernes ng hapon, tumawag ang phone ko. Opisina ni Ati. Reyes. Ramon, ready na po ang documents. Pwede po ba kayong pumunta lunes para sa signing? Absolutely po. Just to confirm, committed pa rin po ba kayo sa changes na to? More than ever po. Lunes ng umaga, nakabalik ako sa downtown office ni Ati. Reyes, pero this time may iba pang tao sa conference room. Ang sekretary niya, si GNG Cruz, at paralegal na si David, nakaupo sa polish table na may notary stamps at official forms na nakaayos na parang surgical instruments. Formal will execution po ito, paliwanag ni Ati. Reyes, naupo sa upuan niya. Kailangang may witnesses at notary para walang future challenge. Nakabuklad sa harap ko ang bagong will. 23 pages ng legal language na isinalin ang galit ko sa permanenteng consequences. Page after page ang detalye ng exclusion ni Simeon Santos sa anumang mana. Pagdatatag ng charitable trusts, designation kay Ati. Reyes bilang executor na may full authority na ipamahagi ang assets ayon sa wishes ko. Basahin ko po ng malakas ang key provisions, sabi ni Ati. Reyes, seryoso ang boses na parang legal ceremony. Ang testator, Ramon Santos, na nasa tamang pag-isip at malinaw na judgment, hereby excludes ang kanyang anak na si Simeon Santos sa anumang mana dahil sa demonstrated financial exploitation at threatening behavior sa testator. Makapangyarihan ang mga salita. Final. Furthermore, itinatakda ng testator ang mga sumusunod na charitable organizations bilang primary beneficiaries. Binasa ni Ati. Reyes ang listahan na maingat nating ginawa. Makakatangga ang Quezon City Children's Education Foundation ng 25 milyon. Makakatanggap ang UE Diliman Engineering Scholarship Fund ng 18 milyon. Senior Services, Veterans Assistance, Community Development, worthy causes na pinapatakbo ng mga taong nagpapasalamat imbes na entitled family members. Inayos ni GNG, Cruz ang salamin niya. MR Santos, completely niyo po bang naiintindihan ang mga provisions na ito? Po. At freely niyo po itong in-execute ng walang coercion. Completely freely po. Inactivate ni David ang video camera sa tripod. For the record, please state your name and today's date po.
Ramon Santos, may 25, 2025. At in-execute niyo po ito ng sariling choice. Yes po. Matatag ang pirma ko sa official documents. Deliberate at final ang bawat letra. Nag-sign si GNG, Cruz at David bilang witnesses. Tinitiyak na walang future court ang makakapag-question sa validity ng decisions ko. Matigas ang notary seal na napindot sa papel. Ginawa itong opisyal sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Ang original will ay mananatili sa security vault namin, sabi ni Ati. Reyes, inabutan ako ng sealed copies. Ito po ang personal records nyo. I-recommend ko po na isa ay accessible at isa sa safety deposit box. Kailan po nila malalaman? Depende po kung kailan nyo po sasabihin. Isinukso ko ang envelope sa ilalim ng braso ko. Nararamdaman ang bigat nito na parang armor laban sa future manipulation. Babalik ang flight nila Huwebes ng hapon. Malamang gusto nila ng family meeting tungkol sa nangyari. Tumango si Ati. Reyes na may alam. Family meetings after crisis, lagi nagpapakita ng true priorities ng lahat. Sa labas ng building niya, buhay na buhay ang Makati. Mga business people na nagmamadaling pumunta sa appointments, tourists na nagbabasa ng mapa, street performers na nag-entertain sa crowd. Normal na buhay habang umiikot ang personal kong mundo. Sa pag-uwi ay tinahak ko ang EDSA na may paborito ni Martang view ng skyline ng Maynila. Nakabuklad na parang postcard. Aprobahan niya ang ginawa ngayon, malinis, legal, proporsyonal na hustisya. Gumawa si Simeon ng choice niya sa airport noong desisyonan niyang disposable ako. Ngayon ay makakapamuhay siya sa consequences. 2 linggo na ang nakalipas mula noong nisil ni Ati. Reyes ang final documents sa vault niya. Sa panahong yon, pinanatili ko ang tahimik kong routine habang mentally nai-rehearse ang moment na to. Kinumpirma namin ni Ati. Reyes ang flight details, pinag-usapan ang timing, at naghanda sa darating. Ngayon, nakatayo sa tabi niya sa arrival area ng NAI Terminal 3. Nararamdaman ko ang paihong calm confidence na nagdala sa akin sa bawat major decision sa engineering career ko. Nakarating na po ang flight 822 from Katiklan. Tahimik na sabi ni Ati. Reyes, tinitingnan ang phone niya. Malapit na po silang lumabas ng customs. Nasa ilalim ng braso niya ang leader portfolio na may documents na makukumpleto ang mission namin. 3 linggo ng plano, legal preparation, at psychological readiness ang humantong sa moment na to. Nagsimula nang lumabas ang mga pasahero sa sliding doors na nothing to declare. Mga pamilyang kayumanggi na may lay sa league. Mga couples na may duty-free bags. Mga business travelers na nagche-check ng phone. Usual na tao na bumabalik mula sa paraiso. Tapos nakita ko sila. Si Perla ang nauna, masiglang nagkukwento kay Saul tungkol sa nakita niya sa eroplano. May suot pa ring malaking sombrero na may tag ng Cebu Pacific, at may shopping bag na Boracay ang print. Sumunod si Saul ng tahimik, may 2 malaking maleta, pagod na mukha ng taong nakinig ng travel stories ng 6 na oras diretso. Susunod sina Fiona at ang mga bata. May suot na grass skirt si Mia sa ibabaw ng shorts, at may hawak na plastic ukulele. Habang may na plastic flowers, si Ethan sa league. Parehong pagod pero excited ang mga bata. Naghihintay ng pamilyar na mukha. Huli si Simeon. Nagche-check ng phone na parang nagre-reconnect sa mainland life. Nakasuot pa rin ng Hawaiian shirt na maluwag sa ibabaw ng shorts. Relaxed ang lakad na parang akala problema na ang nakalipas. Tapos nakita ako ni Mia. Lolo! Tumakbo siya palapit sa akin. Tumatalon ang plastic ukulele niya. Sumunod si Ethan. Maliwanag ang mukha sa tunay na saya. Lolo Mon, miss na miss ka namin. Hintayin mo marinig mo ang tungkol sa dolphins. Yumakap ako sa kanila. Naramdaman ang maliit nilang braso sa lig ko na may uncomplicated love na tanging apo lang ang mayroon. Sandali. Naramdaman ko ang bigat ng susunod na mangyayari. Pero tumingin ako kay Simeon. Tumigil siya sa paglalakad. Nawala ang relaxed vacation look niya nang maproseso ang unexpected welcoming committee. Lumipat ang mata niya mula sa akin kay Ati. Reyes, napansin ang profesional na damit at portfolio. Daddy, may pagod sa boses ni Simeon. Anong ginagawa mo dito? Sinusundo kayo, sabi ko. Tumayo at dahan-dahang inilagay ang mga bata sa tabi ko. Kumusta ang bakasyon niyo? Lumapit si Fiona sa siko ni Simeon. Nagbago ang ekspresyon mula sa confusion tungo sa alarm nang makita ang presensya ni Ati. Reyes. Si Perla, walang kamalay-malay sa tension. Nagpatuloy sa kwento. Lolo, ang ganda ng surprise. Hintayin mo marinig mo ang luau namin. At ang buffet sa resort sobrang dami. At Perla, tahimik na sabi ni Saul.
Naramdaman ng accountant instinct niya ang undercurrents na hindi napansin ni Perla. Baka, lumapit si Ati. Reyes, precise at profesional ang galaw. Mr. Simeon Santos. Matigas ang boses niya na parang official business. Namutla si Simeon sa ilalim ng tanya sa Boracay. Inabot ni Ati. Reyes ang sealed Manila envelope kay Simeon ng may formal na gravity na parang court officer na nagsiserve ng papers. Mr. Simeon Santos. Copy po ito ng revised last will and testament ng inyong ama na na-execute noong May 25, 2025. Nanginginig ang kamay ni Simeon nang tanggapin ang envelope. Parang nawala sa background ang ingay ng airport, announcements, gulong ng maleta, usapan habang nakatuon ang atensyon ng lahat sa legal document. Ano to? Bulong ni Fiona. Binasa ang return address sa envelope. Binuksan ni Simeon ang seal ng pahinahina. Nawala na ang vacation relaxation niya. Binuklat niya ang mga papel at nagsimulang mag-scan. Mabilis ang mata sa legal text. Pinanood ko ang mukha niya habang sumisipsip ang comprehension. Una confusion, tapos disbelief, tapos horror nang marating niya ang parts tungkol sa disinheritance. Hindi pwede to, sabi niya, halos bulong. Sumandal si Fiona sa balikat niya. Binabasa ang parehong mapangwasak na salita. Nawala ang kulay sa mukha niya habang pinoproseso ang implications. Lolo, sabi ni Fiona, sinusubukang panatilihin ang reasonable tone. Sigurado naman may paraan pa to. Isipin mo ang mga bata. Apo mo sila. Isinip ko nga sila. Sagot ko ng mahinahon. Kaya nga ako nagbayad ng 1,200,000 para sa Boracay vacation nila. Napatingin si Simeon mula sa documents. Nagliyab ang mata sa despite, fury ng taong nakita ang buhay plan na gumuho sa harap niya. Hindi mo pwede kaming gawan nito. Anak mo ako. Sabi ko, ang anak na iniwan ako sa airport at nagbanta sa akin nang tumayo ako para sa sarili ko. Si Perla, sa wakas naintindihan na may seryosong nangyayari. Tumigil sa kwento sa gitna ng sentence. Lolo, anong nangyayari? Bakit parang galit lahat? Hinawakan ni Saul ang braso niya ng mahina. Perla, baka bigyan natin sila ng privacy. Pero hindi gusto ni Simeon ng privacy. Impossible to. Hindi mo pwedeng i-disinherit ang pamilya. May batas. Tahimik na nagsalita si Ati. Reyes. Actually, Mr. Santos, fully supported ng Philippine Probate Law ang karapatan ng inyong ama na ipamahagi ang estate niya ayon sa gusto niya. Legally ironclad po ang documentation. Magko-contest ako sa korte. Tumigas ang boses ni Simeon, kaya napatingin ang ibang travelers. Hindi tumata tayo. CJ, sabi ko. Handa na si Ati. Reyes sa possibility na yan. Particular na compelling sa judge ang video recording ng competency evaluation ko. Nasa documents pa rin si Fiona. Practical mean niya kinakalkula ang losses. Ang bahay, investments, lahat. Lahat nga po, kumpirma ni Ati. Reyes. Ang Quezon City Children's Education Foundation at UE Diliman Engineering Scholarship Fund na ang primary beneficiaries ngayon. Kinumot ni Simeon ang mga papel sa kamao niya. Tapos agad pinatag ulit para mababago niya ang laman. Loko to. Itinatapon mo ang pamilya mo dahil sa isang stupid argument. Isang stupid argument. Matatag pa rin ang boses ko. Pero naramdaman ko ang spirit ni Marta na nagpapalakas sa resolve ko. Simeon, kinuha mo ang 1,200,000 ko. I exclude ako sa bakasyon ng sarili kong mga apo. At nagbanta ka sa akin nang tumanggi ako. Hindi argument yan. Treason yan. Hinila ni Mia ang jacket ko. Lolo, bakit galit si Daddy? Tiningnan ko ang worried niyang mukha at naramdaman ang tunay na sakit. Lalaki ang mga batang na nagtataka kung bakit nawala ang mana nila. Hindi nila maintindihan na kasalanan ng tatay nila ang nawala ang future nila. Minsan nagkakamali ang mga matatanda na may malaking consequences. Mahina kong sabi sa kanya. Umangat ang desperation ni Simeon. Kukuha kami ng abogado. Patutunayan naming na manipulate ka. Hindi ka na thinking clearly. Binuksan ni Ati. Reyes ang sariling portfolio at inabot kay Simeon ang business card. I'd be happy po na magbigay ng documentation ng complete mental competency ng inyong ama sa ani attorney nyo. Fair warning, mahal po ang frivolous litigation. Magkakatayuan ang pamilya sa paligid ng vacation luggage nila. Na-overshadow na ng bagong reality ang masayang alaala ng Boracay. Si Perla patuloy na tumitingin sa mga mukha. Hindi pa rin fully naiintindihan ang laki ng nangyari. Si Saul naman, completely naiintindihan. Tinuruan siya ng accounting background niya na makilala kapag disaster na ang total ng numbers. Simeon, tahimik niyang sabi, dapat naisip mo ang consequences bago ka gumalaw. Bumaliktad si Simeon sa biyenan niya.
Huwag mo akong turuan. Apektado rin tayo nito. Hindi, matigas kong sabi. Apektado lang ang mga taong nagtaksil sa tiwala ko. Inosente ang mga bata mo. Kaya nga nag-establish ako ng scholarship funds na makakatulong sa mga batang tulad nila for generations. Isinara ni Ati Reyes ang portfolio niya ng may finality. Gentlemen, tapos na po ang business natin dito. Tinalikuran niya ang terminal exit, at sumunod ako. Iniwan ang pamilya ni Simeon na pinoproseso ang bagong reality nila sa gitna ng masayang chaos ng mga bumabalik na malalakbay at vacation reunions. Sa likod namin, narinig ko ang boses ni Simeon na tumatawag pa rin. Sinusubukang makipagnegosyete, hindi pa rin matanggap na may consequences na permanent. Iba ang lakad sa corridors ng NAI, 3 kaysa 3 linggo na ang nakalipas. Noon hinila ko ang maleta ko sa parehong halls na ito bilang nalilito. Nilokong matanda. Ngayon magkasama akong naglalakad sa abogado ko. Bilang taong nakabawi ng dignidad sa pamamagitan ng principled action. Kaunti lang ang sinabi namin ni Ati Reyes habang nasa elevator papuntang parking garage. Hindi na kailangan ng komentary ang bigat ng completed justice. Exactly as planned po, sa wakas sabi ni Ati Reyes habang papunta kami sa kotse niya. Mas maganda pa, sagot ko. Perfect na naipakita ni Simeon ang tunay niyang kulay. Walang judge ang mag-o-overturn ng will pagkatapos marinig ang mga banta niya. Sa pag-uwi ay tinahak namin ang Skyway habang gumagabi sa Maynila. Sumisilang ang city lights sa tubig sa pattern na laging gusto ni Marta. At naramdaman ko ang presence niya na uma-approve sa ginawa ngayon. Susubukan nilang i-contest to. Alam mo yon, sabi ni Ati Reyes habang nagnanavigate sa traffic ng Quezon City. Bahala sila. Lahat ng abogado na kukunin nila ay sasabihin din ang sinabi mo sa akin. Ironclad po ang documentation. Huminto si Ati Reyes sa driveway ko habang bumubukas ang automatic porch light. Gan pa rin ang hitsura ng bahay ko ngayon tulad kaninang umaga. Pero iba na ang lahat dahil nakumpleto ang hustisya. Nag-shake hands kami sa tabi ng kotse niya. Salamat, Ati Reyes. Ginawa mo tong possible. Ikaw po ang gumawa ng hard work, Ramon. Ang tumayo para sa sarili mo ay tunay na tapang. Pagkatapos mawala sa paningin ang ilaw ng kotse niya, binuksan ko ang pinto ko at tumasok sa tahimik na sanctuary ng bahay ko. Pamilyar ang amoy ng furniture polish at malayong tiktak ng lola clock ni Marta ang bumati sa akin. Sa kusina, naghanda ako ng simpleng dinner, scrambled eggs, toast, isang tasa ng tsaa. Walang kailangang i-accommodate ang preference o schedule ng iba. Pagkain ko lang, kain sa sariling pace. Pahiga ang sikat ng gabi sa dining room windows habang kumakain ako. Sinisikatan ang family photos sa mantelpiece. Graduation ni Simeon sa college, kasal nila ni Fiona, pictures ng mga apo sa iba't ibang edad. Pamilya pa rin sila, pero ngayon pwede ko nang tingnan ng walang hapdi ng pagtataksil. Hinintay ako ng paborito kong armchair, mula sa pwesto niya malapit sa living room window. Naupo ako sa pamilyar na yakap nito kasama ang saa ko. Tumingin sa hardin na itinanim ni Marta, at pinanatili ko nitong 3 taon. Binago ako na nakaraang ilang linggo mula victim tungo sa advocate. Mula sa taong tumatanggap ng maltreatment, tungo sa humihingi ng hustisya. Ipagmamalaki ni Marta ang lalaking naging ako. O marahil ang lalaking naalala ko kung paano uling maging. Naka-off ang phone ko sa side table mula noong umalis kami sa airport. Siguradong sinusubukan na akong tawagan ni Simeon. Naniniwala pa rin na pwede niya manegosyote ang sarili niya palabas sa consequences. Pero may mga lessons na kailangang matutunan, hindi maturo. Tatawagan ko bukas ang charitable organizations. Ang Quezon City Children's Education Foundation, ang College of Engineering ng UWI Diliman, ang Senior Services Program, worthy causes na pinapatakbo ng mga taong nagpapasalamat at naiintindihan ang stewardship. Gagamitin ang pera ko sa violin lessons ng mga batang nagtatrabaho, ang magulang ng maraming jobs. Magbabayad ng engineering textbooks para sa estudyanteng hindi afford. Magbibigay ng pagkain at companionship sa mga senior na nakalimutan na ng pamilya nila. Tunay na kabutihan sa mundo imbes na pundohan pa ang mga bakasyon na ay exclude ako. Lumubog ang araw sa likod ng bundok ng Quezon City. Ginintuan ang salako ng ginto at amber. Sa kabilang bahagi ng Maynila, marahil pinoproseso pa rin ng pamilya ni Simeon ang laki ng bagong sitwasyon nila. Si Perla maguguluhan, si Saul tahimik na magkakalkula, si Fiona nagpaplano ng damage control, at si Simeon matututo na talagang may consequences ang actions. Tinapos ko ang tsaa ko habang gumagabi sa subdivision. Bukas ay magdadala ng sariling challenges. Mga tawag mula sa pamilya, posibleng legal papers mula sa desperate attorneys,
logistics ng pag-update ng bank accounts at investment portfolios. Pero ngayong gabi, nakaupo ako sa sarili kong upuan sa sarili kong bahay. Napaliligiran ng tahimik na dignidad ng taong nakabawi ng self-respect. Ginabayan ako ng karunungan ni Marta sa pinakamadilim na panahon ng family betrayal. Hanggang sa moment na ito ng mapayapang resolution. Natapos na ang hustisya, natuto na ang lessons, secure na ang future. Sapat na yon. Perfect na yon. Sa wakas ay akin na talaga. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pakilik ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang inyong impressions sa comments. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.